Title of the message is Disciple Following Jesus Call. Sabihin nyo nga po, disciple. Alam niyo po, ang ating Diyos ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi lamang po pagbayaran ang ating kasalanan, kundi ipakita po sa atin kung paano ang mamuhay sa kanyang kaharian. Amen? At hindi lang siya nagturo para sabihin, kundi ipinakita niya rin. Ibig sabihin, there is a demonstration. Tama po ba? May demonstration. Para makita ng mga tao kung ano ang kultura at ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Kaya dapat makita po natin sa sarili po natin na tayo po ba ay disipulo ng ating Panginoong Hesus? Amen? It is a challenge for us, lalo na sa mga Kristiyano po, na matagal na tayong Kristiyano po, na makitaan po tayo na tayo ay disipulo po ng ating Panginoong Hesus. At let's read this passage in Matthew chapter 4, verse 18 to 22, kung saan po dito unang tinawag niya sila Pedro po. Amen? So let's read and let's try to analyze kung ano ba yung kanilang response sa pagtawag ng ating Panginoong Hesus. Amen? Matthew chapter 4, verse 18 to 22, And Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brothers, Simon called Peter. Si Simon po at si Peter po. So isa lang po yon. Okay? And Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, Follow me, and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father. Mending their nets, he called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Tinawag po ba tayo ng ating Panginoong Hesus? Wala ka dito kung hindi ka niya tinawag. Pero ang gusto ng Diyos, ang gusto niya, ikaw ay sumunod. Amen? The Hebrew word for disciple is talmid. Amen? So the Hebrew word is talmid. Ang ibig sabihin po nun, the word stresses the relationship between rabbi. Sabihin nyo nga po, rabbi, kapag sinabi po nito, teacher. Okay? Rabbi, and the disciple is yung student. Okay? A talmid of Jesus' day would give up his entire life in order to be with his teacher. Ganun po kasi ang form ng education ng mga Hudyo. Pang 12 years old po and above po, naghahanap na po yan ng kanilang master na susundan po nila. So ganun din po, at ito po yung Hebrew word na talmian. Tav, lamek, mem, yod, dalet, talmid. Ibig sabihin po na yung buhay mo ay ilalagak mo doon sa master mo, sa susundan mo. Amen po ba? At ganun po yung ginawa natin. Nung tinawag tayo ng ating Panginoong Hesus, ibinigay natin yung ating buhay para sa Kanya. Tama po ba? Amen? At ang tawag nga po din sa talmid, or the other term for that in English word is scholar. So scholar ka ng ating master. Amen? And the disciple didn't only seek to know what the teacher knew, as is usually the case today. It was not enough just to know what the rabbi said, but the foremost goal of any talmid or ng student or scholar was to become like the rabbi and do what the rabbi did. So ano daw ang goal ng isang student, ng isang disciple? Ang goal ng isang disciple is to become like his master. At hindi lang yon, at gawin yung ginagawa ng master mo.
Sino po ba ang master natin? Ang ating Panginoong Jesus. Amen? Siya po ang ating master, siya po yung ating sinusundan. At hindi lang po tayo sumusunod sa Kanya, kundi lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Jesus, dapat ginagawa din po natin. Amen po ba? Kaya hindi ganun kadali po ang mamuhay bilang Kristiyano dahil alam naman natin kung paano ang naging buhay ng ating Panginoong Jesus. Amen? At gusto niya na ikaw ay makalakad, ang gusto niya ikaw ay makasunod, ang gusto niya ay makita yung pagiging Kristo sa buhay natin. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Christian is used 3 times in the whole Bible. Alam niyo po ba? Konti lang pala, no? Whereas the word disciple is used, ilan po? 281 times. Bakit napakadami po ng word na disciple sa Bible, which means it has 281 times na isinulat doon? It only means na God wants us to be a follower. God wants us to be a student. God wants us to be like Him. Gagaya ng kanyang mga disciples, ng mga apostles, mamuhay tayo gaya din po nila. Amen? And here are the 5 truths sa pagtawag po sa atin ng ating Panginoon or being a disciple. Number 1, Jesus calls the willing. Sabihin nyo nga po, Jesus calls. Tinatawag po ng Diyos yung willing. Yung handang sumunod. Hindi yung mabigat sa kalooban. Alam niyo po, marami ang tinatawag ng Diyos. Marami ang tinawag ng Diyos na sumunod sa Kanya. Marami ang nag-invite sa iyo sa church. Marami ang nag-invite sa iyo sa Bible study. Maraming nag-invite sa iyo sa prayer meeting. Bakit? Kasi gusto nila na ma-encounter mo ang Diyos. At kapag na-encounter mo ang Diyos, tatawagin ka niya to be part of His kingdom, to be part of His family. Amen? At ito po ang realidad, hindi po lahat sumusunod. And even in the Bible, Jesus healed many people. Nagpagaling po ang ating Panginoong Jesus. Nagpalayas ng mga demonyo. Maraming himala na ginawa ang ating Panginoong Jesus. Water turned into wine. Nagpakain siya sa 5,000 tao. Gamit lamang ang isda at tinapay, naiilan lamang. Marami po ang namangha at marami ang sumunod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi yun ang gusto ng tao eh. Yung maranasan, yung himala, maranasan, gumaling ako, naranasan ko. Yung himala, yung paglaya na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Pero pansinin niyo po ang nangyayari sa storya in the Bible, which is hindi na rin po bago sa kapanahunan ngayon. Marami ang gusto ng lahat ng mabubuti at magagandang bagay na nagmumula sa Diyos. Pero nung sila ay tinatawag na ng Diyos para lumakad at sumunod sa Kanya, unti-unti nang nagkawalaan. From thousands, naging 500, kasi 500 lang yung nagpakita, yung nakita ang ating Panginoong Jesus nung sumunod. Nagbigay din ng instruction ng ating Panginoong Jesus, pumunta kayo doon sa upper room. Ilan lang ang sumunod? 120. Nasaan na yung libo-libo? Nasaan na yung mga taong pinagaling? Nasaan na yung mga taong naniwala? Nasaan na yung mga taong umupo at nakinig sa ating Panginoong Hesus? Nasaan na yung nakaranas ng mga mabubuti? Sila po ay unti nang nawala. Bakit? Hindi nila nakita yung value ng ating Diyos. Nakatingin sila doon sa pagpapala,
nakatingin sila doon sa blessing, sa gift, pero hindi sila nakatuon doon sa giver. Kung sino yung nagpapala, kung sino yung nagpapagaling. Gusto lang nila yung tinapay. Minsan gusto lang natin yung mga material na bagay. Kapag may blessing, magsisimba tayo, maalala natin ng Diyos. Pero kapag walang blessing, ang daming problemang nangyayari sa pamilya, hindi naaalala ang Diyos. Naaapektuhan ng ating commitment. Naaapektuhan na minsan yung willingness natin. Na minsan may pinagagawa ang Diyos pero we're not willing to do it. Why? Kasi hindi na natin nakikita yung value kung sino yung tumawag sa atin. Kaya kapatid, are you willing? When Jesus calls you to do something, are you willing, church? Andiyan pa ba kayo? Parang ilan lang yung sumagot. Are you willing, church? Jesus didn't necessarily call the greatest, the smartest, the best looking, the strongest, or anything else. He calls the willing. Gaya ng sinabi ko kanina, ang ating Diyos po ay meron siyang gustong planong gawin dito sa balat ng lupa at tatawagin lamang niya ang mga taong willing na magpagamit sa Kanya. Minsan kasi iniisip natin, Lord, hindi naman ako magaling, hindi naman ako nakapagtapos. Lord, mahirap lang ako, anong gagawin ko? Konti lang yung pera ko. Sometimes we look down on ourselves that we're trying to disqualify yung sarili natin, pero hindi mo alam na ikaw mismo ang tinatawag ng Diyos. Alam mo ba na pag tinawag ka ng Diyos, it's such a privilege. Amen? Hindi nga niya tinawag itong mga apostles na itong mga disciples yung tinawag niya, ano lamang ba ang kanilang hanap buhay? They were just ordinary men, fishermen. Pero halos 1,000 taon na ang lumipas, pinag-uusapan pa rin natin sila. Bakit? Because they are willing to follow Jesus. Nakikilala sila dahil sila ay matapang at willing na sumunod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Gusto mo bang, minsan kasi, parang komportable na tayo kung saan tayo sa buhay natin. Pero alam nyo ang Diyos, gusto ng Diyos ang buhay mo progresibo. Gusto ng Diyos iangat yung buhay mo. God wants you to experience the best thing that comes from Him. Gusto ng Diyos maranasan mo yung the best. Amen po ba? Pero it takes willingness and process and trust and faith para tayo ay makalakad at maranasan yung kanyang kabutihan at yung pagpapala. Amen po ba? Kaya don't look down on yourself na para bang hindi ka qualified. Ordinaryo lang ako, pastor. Bakit? Ang mga apostles, hindi ba ordinaryo lamang? Basahin po natin, Acts. Nung nawala na po ang ating Panginoong Yesus, Acts 4:13, sabi, now when they saw the boldness, yung they po dito, ito yung mga Pharisees, ito yung mga religious leaders. When they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men. Alam ng mga Pharisees na itong sila Pedro, itong sila Juan, hindi nakapag-aral. They were untrained. Ibig sabihin, hindi sila dumaan sa sa proper education system ng mga Hudyo. Kasi sa kanila, kailangan maraming proseso po yun. Yung magbabasa ka ng scroll, memorize mo at the same time, nire-recite nila at may commentary. Hindi sila dumaan sa ganun.
Pero anong nakita nila? They were uneducated, untrained men. Ibig sabihin, mababa ang tingin sa mga uneducated men. Pero anong nangyari? They marveled and they realized that they had been with Jesus. Napamangha ang mga religious leaders kay Pedro at kay Juan. Nung nakita nila yung boldness kung paano sila magsalita, nakita nila na parang sila ay literate, that they were educated. Kahit ang alam nila, ito yung mga hindi nakapag-aral. Ito yung mga mangmang, ito yung mga walang alam. Pero napamangha nila ang religious leaders. Why? Because the way they speak the Word of God, hindi lamang meron silang alam, kundi they demonstrate the power of God. Many were healed. Amen? At ganun din ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo bilang disciple, to be like Peter with boldness in preaching the Word of God and demonstrating the power of God. Amen? At kapag nakita ng ibang tao, mapapamangha sila. Sino to? Di ba ito yung sa pamilya? Ito yung mahirap. Sometimes people around you will look down on you. Minsan yung pamilya, yung kamag-anak mo, they will look down on you. Yan yung hindi nakapagtapos Yan yung mahirap sa magkakapatid Di ba normal yan sa pamilya, ganyan? We look down on each other. Minsan yung magkakapatid, magkakamag-anak, they look down. Pero ito lang kapatid ang sikreto. Be a disciple of Jesus. In your life will never be the same. Akala nila mangmang ka. Akala nila ignorante ka. Akala nila wala kang pinag-aralan. But when you become a disciple of Jesus Christ, He will elevate your life that the people around you, they will marvel. Mapapamangha ang mga tao because you trust and you walk and willing to follow Jesus Christ. Kasi kapag tinawag ka ng ating Panginoong Hesukristo, matututo ka. Ang mangmang ay magkakaroon ng karunungan. Karunungan na hindi nanggagaling sa mundo, kundi karunungan na nanggagaling sa Diyos. Ang karunungan na ito ay mas mataas pa sa karunungan at sa opinyon ng mundo. Amen? Kaya ginagawa yun ng Diyos na inaangat niya ang ordinary people. Just like you and me, we're just ordinary. Inaangat niya ang buhay. Why? Because He wants His people to shine here on earth para makita ang kalwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Kaya church, are you willing kapag tinatawag ka ng ating Panginoong Jesus? Amen, church? Are you willing? Amen? We must be willing. Number 2, Jesus is the one who calls. Ito yung second truth. Tandaan mo kung sino yung tumatawag sa atin. Sino ba ang tumawag sa atin? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Jesus is the one who initiates the discipleship process. Minsan kasi ang tingin natin sa discipleship, si pastor, yung leader mo, yung ganun. Hindi po. Ang ating Panginoong Jesus. Pero nilalaga ka niya sa isang tao para ikaw po ay matuto. Amen? That's why it takes commitment para magampanan po natin yung disciple process na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Because it's not about us, it's all about Jesus. He calls us to follow Him. He has chosen us to be used to be His disciples. Pinili ka niya, kapatid. Kapag tinawag ka ng Diyos, hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Tinawag ka niya. Sabi nga dito sa John chapter 15 verse 16, You did not choose me, but I chose you and appointed you. Hindi ka lang pinili niya, kundi inappoint ka. Alam niyo po ba kapag inappoint ka, ibig sabihin may trabaho? Di ba po? Appointed.
Kaya kapag in-appoint ka, katulad ng sa gobyerno po natin, di ba ina-appoint ang mga secretary? O ikaw dito, ikaw mag-handle ng departamentong ito. Ina-appoint ng presidente. Di ba pinipili niya, yung kilala niya, yung pinili niya, o ikaw dyan, i-appoint kita dyan. Ikaw yung secretary dyan ng Department of Health or Public Works. Ganon din ang ating Panginoong Hesus, pinili ka niya at inappoint ka niya, at kapag inappoint ka, may gagawin ka, kapatid. Para kayong hindi excited o may gagawin na. Amen, sabihin mo, may gagawin ka. Sabihin mo sa katabi mo. So that you might go and bear fruit, fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Sipin mo yon. Alam mo ba nakasalalay ang panalangin mo, yung kasagutan ng panalangin mo sa pagsunod mo sa Kanya at sa pagtatrabaho mo sa Kanyang kaharian? Kasi pinili ka niya eh. Kapag pinili ka niya at inappoint ka niya, ano man yung kailangan mo doon sa trabaho o sa gawain, alam mo ba na kapag nanalangin ka, ay ibibigay ng ating Diyos. Kasi alam niya na kailangan mo, nilagay ka niya doon at alam niya sa gawain na yun may pangangailangan, kaya hindi niya pababayaan ang kanyang anak, hindi niya pababayaan ang disciple. Amen po ba? When God chose you, when God appoints you, andun palagi ang provision, kapatid. Amen? Kaya dapat hindi po tayo tinatamad, hindi po tayo parang, hindi, saka na lang. Kailangan po, tayo po ay laging engaged po sa ating discipleship. Amen po ba? Amen? That you might go and bear fruit. That we will go. Kailangan may gagawin ka. You have to go and bear fruit. Fruit that will last. Kailangan magkaroon tayo ng mga prutas, kapatid. Kasi nasa proseso pa tayo Ano yung mga prutas na yun? Yung mga spiritual fruit. Amen? Ano po ba yun? Na kailangan tayo po ay mamunga. Hindi lamang po ng mamunga ng isang another disciple, kundi yung sa pag-uugali natin bilang Kristiyano. Amen? Ano po ba yung fruit of the Holy Spirit? Love. Amen? Ano pa? Love lang. Yun lang gusto natin nila. Di ba yung pinakamahirap sa lahat? Long suffering. Patience. Kaya tayo nilalagay ng Diyos sa discipleship process. Kagaya ng mga disciple, meron silang pinagdaanan. Bakit? Dahil merong mga ugali na dapat pang tanggalin sa atin. Kagaya ni Pedro na mainitin ang ulo. Katulad nila Juan. Sabi ba, sige, Panginoon, kidlatin mo na sila. Paano may sunugin sila? Hindi ganon. Kailangan tinatama ng Diyos ang ating puso. Para pagdating sa ministeryo, pagdating sa gawain, tayo po ay hindi nadidisqualify, tayo po ay nagagawa natin yung dapat natin gawin sa Kanyang gawain. Kaya alam niyo po sa gawain ng Diyos, hindi pwede yung mainitin ang ulo. Minsan mainitin ang ulo ko po kaya pinipigilan ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi proseso po yun na kailangan mo pagdaanan. Amen? Proseso po na kailangan mong malagpasan. Kailangan natin ipasa. Amen? Kung lagi mong problema ang pera, at yan na lang lagi, kapatid, kailangan maipasa mo yan. That's why discipleship process is really important. Kasi minsan, ang isang lesson na makukuha natin sa Bible, hindi kapag itinuro yan ay maano mo na agad. May ipapasa mo na. Hindi, kapatid, patadaanin ka ng Diyos sa mga sitwasyon. Kung kailangan kang patatagin ng Diyos sa pananampalataya mo, pagdating sa pera, susubukan ka ng Diyos. Amen? Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na halaga, at hindi mo malampasan yon, hindi ka marunong maging tapat sa maliit na halaga,
Paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa mga malalaking halaga? Kailangan mong ipasa yun, kapatid. Amen? Kasi hindi ka pwedeng mag-college kung hindi ka tapos ng elementary. Tama po ba? Ganon din sa spiritual natin. May proseso po. Sino gusto dito pasaganahin, gustong sumagana ang kanyang buhay? Amen? Sinong gusto dito na yung makamit niya yung mga malalaking bagay? Amen? Kailangan natin ipasa yung mga maliliit, kapatid. Amen? Ipasa natin. Kung ano yung meron tayo, ipasa po natin yan. Yung ibinigay sa ating pamilya, ibinigay sa ating pera, property, ano man yan, maging tapat ka lang dyan, kapatid. Amen? Maging tapat ka lang, kapatid. Kasi ang ating Panginoong Jesus, He only selected 12 disciples. Yung isa, nagtraidor pa sa Kanya. Pero inalagaan niya ang mga taong ito. And they were willing to follow Jesus, willing to undergo discipleship process. Kaya naman, nagampanan nila hanggang sa dulo ng buhay yung kanilang layunin dito sa mundo. Amen? At dahil doon, nakilala sila at hanggang ngayon, pinag-uusapan yung ginawa nila. Ano yon? Yung katapatan sa salita ng Diyos, yung pagiging disipulo ng ating Kristo. Na kahit siya ay namatay na sa krus ng Kalbaryo at umalis na dito sa balat ng lupa, nanatili silang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Kahit sa gitna ng kahirapan, yung iba pinatay, kinain ng leon, nanatili sila. Those were martyrs. At hanggang ngayon, kahit ganun ang sinapit nila, nagawa nila ang layunin at hanggang ngayon, pinag-uusapan natin yung kanilang katapatan na ginawa sa ating Panginoong Hesus. Gusto mo ba na ang pamilya mo ay makilala ka o malimutan ka? Sino yun? Lolo mo yan. Hanggang doon lang. Pero yung makilala ka na ikaw ay disipulo ng ating Panginoong Hesus, they will never forget that. Kahit nga yung lola namin, yung lola ng lola ko, hindi ko na nga siya kilala, yung niya, tawag nila Lola Merced. Pero they always say that sa kanilang mga bibig. Sa mga tita ko, sa mga lola, mga lola magkakapatid. Why? Dahil sa lola kong yun, lola ng lola ko, nag-umpisa ang pagiging Kristiyano ng angkan namin. That's why she will always be remembered. At kung gusto mong makilala ka ng mga susunod na henerasyon na hindi mo na makikita, kapatid, be a disciple of Jesus Christ. Just like my grandmother, sabi nga nila, every 6 o'clock, laging nananalangin. Laging pinapapasok yung pastor doon sa bahay para mag-Bible study. Laging pinapanalangin ng pamilya. Ganun lang ang kanyang gawain. Pero she was faithful in doing it. Why? Because she is a disciple of our Lord Jesus Christ. And after her generation, may mga pastora sa kanyang mga apo. And I'm the youngest pastor sa angkan, sa pamilya po namin. And I'm believing there will be a next pastor in our lineage. And you will always be remembered. Amen? Kung gusto mo magkaroon ng impact sa pamilya mo, be a disciple. Be a serious disciple of our Lord Jesus Christ. Amen? Remember who calls you. Because the one who called you, He is faithful sa buhay mo. Amen? Number 3, Jesus calls us fully. Jesus calls us to follow. Number 3, Jesus calls us to follow. Of course, to follow Jesus is to go the way He is going, to do the things that He does, and act the way He acts.
ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus, hindi lamang po every Sunday. Kundi, basahin po natin kung ano po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Paano ba siya nagmahal? Paano siya nagsalita sa mga unbeliever? Paano ba siya nag-rebuke? Paano ba siya nagmahal? Paano ba siya naawa? Paano ba siya nagpagaling? Paano ba siya nagpalayas ng demonyo? We have to go the way na ginagawa ng ating Panginoong Hesus. All those things ginawa ng ating Panginoong Hesus to show the love to the people. Kaya dapat lumalakad din po tayo doon. Kapag may sakit sa pamilya mo, may sakit sa kamag-anak mo, may sakit sa ka-classmate mo, may sakit, you are willing to be like Jesus, to pray for them, lay hands on them, by faith, declare healing, declare restoration, magpalayas ka ng demonyo. Amen ba, church? You have the power. Kaya lang yung kapangyarihan na yun, minsan hindi natin ginagamit. Why? Because the enemy is trying to instill in our minds that you are a powerless Christian. Lagi niya sasabihin yung past mo, yung mga mistakes mo, yung mga kasalanan mo. Bakit? Para hindi mo magawa yung layunin ng Diyos. Kaya dapat, kapatid, lagi mong isipin na ang tumawag sa'yo ay mas makapangyarihan at handa kang sumunod sa Kanya. Amen po ba? And number 4, Jesus calls us fully. Buo. Hindi yung kalahati. Kalahati ng taon susunod, tapos yung kalahati ng taon, hindi na tayo susunod. Tapos December na, tara, simba na ulit. O tapos ano na naman, Holy Week na, simba na tayo ulit. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na half-hearted. Kasi yung mga half-hearted, papunta na yun sa cold-hearted. Diba last time yun yung preaching? Cold-hearted. Ayaw ng Diyos na half-half. Diba? Ayaw na half-half kalahati. Kasi kung ganun, parang ang manananggal, kapatid. Diba? Parang ang manananggal nun, kalahati. Hindi pwedeng kalahati mahal mo ang Diyos, kalahati mahal mo ang mundo. Hindi maaari, kapatid. Kung susunod ka sa ating Panginoong Hesus, sumunod ka ng buong buo, ng buong buhay mo. At sa buhay mo, kasama dyan ang oras mo, kasama dyan ang lakas mo, kasama din dyan ang resources mo. Amen? Kaya nakakalungkot na minsan lagi ko itong sinishare, na kapag may mga matatanda akong sinisharean ng Word of God, o mini-ministeran, lagi nilang sinasabi na, bakit kung kailan tumanda sila, doon nakilala ang ating Panginoong Hesus. Kasi they have that desire to serve our Lord Jesus. Na sana nung panahon na sila ay malakas pa, ay sana nagamit nila ito sa tama. Amen? Kaya kung ano yung natitirang buhay mo ngayon na meron ka, gamitin mo yung oras mo, yung lakas mo para sa ating Diyos. Amen? Huwag mong gamitin sa kabalbalan, sa walang meaning, walang value. Make use of your time, of your strength. Amen po ba? Kung ikaw ay life group leader, di ba? Magbasa ka. Pag-aralan mo kung paano mag-communicate, paano mag-alaga ng tao. Amen? Marami ka pang dapat matutunan, kapatid. Kaya sa discipleship process po, marami pa tayong kailangan matutunan. At kapag marami ka nang natututunan, marami kang pwedeng i-apply at mai-contribute sa ating gawain. Amen po ba? Amen? Kasi hindi mo magagawa yung mga bagay na yun, yung pag-upgrade, pag-i-improve sa sarili mo, kung hindi ka fully surrender sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kung ang tingin mo sa pagiging disciple ay parang half-half lang, kung kailan doon ka lang passionate,
Doon ka lang susunod. Kaya minsan ang passion, nawawala minsan yan eh. Yung fire, minsan nawawala, napupunti din eh. Minsan yung parang, ganadong-ganado ka. Amen po ba? May mga ganun. Ang realidad minsan yung gana natin, nawawala yan. Pero alam niyo po ang importante, consistency. Na kahit hindi ka ganado, gawin mo lang kapatid, ipagpatuloy mo. Gaya na sabi ko nga, it's better to be consistent than to be passionate. Kasi yung consistency, somehow, it will get you closer to faithfulness. May mga times na parang ayaw mo, pero dahil alam mong tinawag ka ng Diyos, gawin mo. Amen? Pero mas maganda kung parehong consistent and passionate ka. Mas the best pa rin yun. Amen? Pero kung nawawala yung gana mo, kapatid, ang importante lang dyan is discipline. Because we can only be consistent when we are disciplined. Gagawin mo dahil alam mong kailangan mong gawin. Amen? Gagawin mo ang isang bagay para sa Diyos kasi alam mong yun ang dapat mong gawin. Kahit alam mong marami kang problema, kahit marami kang pagsubok, kahit nangihina ka, kahit ang tigas-tigas ng ulo ng mga disciple mo, kahit wala namang nangyayaring resulta, gawin mo pa rin, kapatid. Nung ang ating Panginoong Hesus po nandito, marami ring hindi naniwala sa Kanya, even in His town, sa Nazareth. Maraming hindi naniwala. Pero tumigil ba ang ating Panginoong Hesus? Hindi po. Ganon din sa mga disciples. Kaya nga sabi ni Jesus, many will hate you. Pero tandaan nyo, ako yung unang nila. Ni-reject at Kaya ganon din sa atin, kapatid. You will receive a lot of hate, rejections, and everything. Pero magpatuloy ka, kapatid. Dahil merong tao na willing makinig at sumunod. Amen? So we need to follow fully. Kaya nga sa verse 20, they immediately left their nets and followed Him. In verse 22, and immediately si James and John naman, and immediately they left the boat and their father and followed Him. So ano ibig sabihin ng net doon? Yung trabaho nila. They immediately left their boat and their father, yung kanilang pamilya. Ibig sabihin, your priority must be God. You are willing to follow God na kaya mong isakripisyo kahit yung trabaho mo, kahit yung pamilya mo. Yun yung ginawa ng mga disciples. Hindi ko po ibig sabihin na iwanan sila. Hindi po. Ibig sabihin, you put God as your first priority. And then, your family, your loved ones, and other things na pinagkatiwala. Hindi yung pabayaan. Amen? Yun ang ibig sabihin po ng pag-surrender to follow fully. Amen? Na minsan, hindi ko pwede, pastor, kasi yung trabaho, inaccept mo na inaccept yung trabaho hanggang sa nawalan ka na ng time. Minsan ganun ang tao. Nang hingi ng promotion sa Panginoon, pre-nomote. Nang hingi ng trabaho, binigyan ng Lord. Nang hingi ng negosyo, nanalangin, binigyan. Pero nung yung promote siya, nagkaroon ng magandang negosyo, pinasagana siya, pinagyaman siya ng Diyos, ang ending, tumalikod naman sa Diyos. Nawalan ng time sa Diyos. Saan ganun ang tao eh? Nanalangin na magkaroon ng anak, nanalangin na magkaroon ng bahay, nanalangin na magkaroon ng sasakyan. Nung ibinigay ng Diyos, yung commitment sa church, nawala. Imbes na dapat naging motivasyon mo, grabe Lord, ang bait mo, mas lalo ako magsaserve sa'yo. Minsan yung pagpapala, yun pa ang naging hadlang. Kaya kapatid, dapat we should know our priority. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, know your priority.
In order for us to be truly to be used as disciples of Jesus, He must be the priority in our lives. And last one, Jesus calls us to faithfulness. As we follow Him fully, He wants us to be faithful to the task that He has given us. Gusto ng Diyos maging tapat tayo dun sa ibinibigay niyang gawain. The main task that Jesus has given for us is to follow Him and to help others follow Him. He is calling us to be disciples and to develop disciples. Ibig sabihin, our main task is to follow Jesus and to help others follow Him. Amen? Ang trabaho lang natin, kapatid, bilang mga disipulo is sumunod sa ating Panginoong Hesus at tulungan ang iba na makasunod sa ating Panginoong Hesus. Amen? That is our main task. That's why, sinabi nga po sa Matthew 28:19-20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." I-encourage po natin yung mga kapatiran. Tignan nyo po yung mga upuan, di ba? Yung iba talagang bakante. Pag anniversary, punong-puno, di ba? Ang dami natin. Tapos pag mga regular Sundays, parang, yan na, unti-unti nawawala. Huwag po natin silang pabayaan. It is also our responsibility to encourage them. Kamustahin po natin. Kung ikaw nananatili dito, good job. You are following our Lord Jesus Christ. Amen? Pero kung parang ang tagal niya nang hindi nagsisimba, parang nawawala na siya, kamustahin natin. Baka hindi na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. And that is our task. To help one another, to help them to follow our Lord Jesus. Amen? As I close, to be a disciple of Jesus Christ means more than just a casual church member. Hindi lamang po para maging miyembro, para bilangin, ilan na yung miyembro ng Firestarter Church? Hindi po. Yung libo-libo nga, naging 500, naging 120. Bakit? Kasi ilan lang talaga yung tapat. Ilan lang yung faithful. This is our challenge. Church, are you faithful as a disciple of our Lord Jesus Christ? Amen? It requires commitment in faithfully following Jesus and intentionally helping others to do the same. Amen? So can we just all stand?